magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, Binibining Matotes. Ako nga po pala si Jessamay D. Rama at ako ang ika-anim na taga-ulat ngayong umaga. So, ang aking tatalakay ngayong araw ay tungkol sa theoretical na balangkas o sa English pa ay theoretical lens. So, alam naman natin na ang theoretical na balangkas ay isa sa pinakamahalaga o mahalagang parte ng pananaliksik o panukalang pananaliksik na kung sa English pa ay research na nagagawa naman na natin. So, ang theoretical na balangkas ay nagsisilbi itong gabay sa isang pananaliksik, nagsisilbi itong basis ng isang pananaliksik upang mas maging accurate ang isang pananaliksik. So, ano nga ba ang theoretical na balangkas? So, ang theoretical na balangkas ay ang pagsasama ng mga antecedents, mga nakaraang pagsisiyasat at pagsasaalang-alang sa teoretiko kung saan nakabatay ang isang proyekto na pananaliksik, pagsusuri, hypothesis o eksperimento. So, isang salita is ang theoretical na balangkas ay isang konsepto na kung saan napag-aralan na o nasaliksikan na noon pa. Ang theoretical na balangkas, pagdating naman sa pagiging parte nito sa research is dapat connected ito sa paksa na pinili ng isang mananaliksik. So, ang theoretical na balangkas sa isang pundasyon o gabay ng isang pananaliksik gaya na nabanggit ko kanina. At pangalawa, ito ay konsepto, ideya, teorya na may kaugnay sa paksa ng pag-aaral. So, ano nga ba ang layunin ng theoretical na balangkas? So, ang layunin nito ay magbigay ng teoryang basihan. So, nagbibigay ito ng teorya na ating i-base sa ating studies. So, sa number 2 naman is gabay sa disenyo ng pananaliksik. At ang number 3 is magbigay ng direksyon sa pag-aaral o magbigay ng guide sa atin o maggabay sa atin sa ating pananaliksik o sa daloy ng ating pananaliksik. So, 'di ba? Kapag nakakarinig tayo ng word na teorya is super parang bigat niya na word para sa atin kasi dahil sa mga theory nila Karl Marxist, yung Marxism, formalism, 'di ba? Formalismo, mga ganun na mga teorya. So, parang kapag pumasok tayo sa atin yung theory kaya para siyang mga scientific na mga social, mga ganyan. So, hindi lang pala ito para sa mga ganon. So, ang teorya, maaari din natin siyang i-address as konsepto o ideya. Like, mga konsepto o ideya na natakil na noon, na nasaliksik na noon o napag-aralan na noon na pwede natin gamitin ngayon sa ating pag-aaral. So, ang konsepto o ideyang ito ay maaaring nabuo ng ibang mananaliksik. So, ang teorya is kung kukuha man tayo ng teorya o gagamit man tayo ng teorya sa ating pananaliksik is maaari itong nabuo na ng mga mananaliksik, ng mga eksperto o ng mga eskolar. So, pwede rin naman na sarili nating teorya. Ngunit dapat is napag-aralan na ito, nasaliksik na ito, na-publish na ito para magamit natin siya as teorya sa bago nating study. Hindi maaari na gagamit tayo ng teorya na ngayon lang natin ginawa dahil sasabihin niya na wala tayong basihan kung saan ba talaga nanggaling yung teoryang iyon at hindi tatanggapin ang ating saliksik dahil parang haka-haka lamang ito. So, ano nga ba? Bakit nga ba importante ang teorya sa isang saliksik? Again, importante ito sa saliksik dahil upang hindi masabing haka-haka lamang o nagpataka lang tayo ng gawa ng mga teorya o nagpataka lang tayo ng lagay ng teorya. Importante ito upang
maging gabay sa ating study, and also para maging sistematiko ang ating pag-aaral o ating pananaliksik. So, upang mas lalo ninyong maintindihan kung ano ang theoretical na balangkas, ay mayroon tayong halimbawa rito. So, ang halimbawa ng theoretical na balangkas na ito ay ang taxonomy ni Sapolsky. So, kung napapansin ninyo na pare-parehas kami ng mga halimbawa ng mga naunang reporter tungkol sa mga bahagi ng pananaliksik, ay dahil isa lang naman talaga kami ng topic, pero ang nagkakaiba lang sa amin is ang mga bahagi lamang, dahil tinatalakay namin ang mga bahagi ng mga panukalang pananaliksik. So, sa theoretical na balangkas, pinapaliwanag ang mga konsepto diyang gagamitin sa pagsusuri ng datos. So, dito, di ba, pinapaliwanag dito sa example na ito ni Sapolsky is kung paano ito connected, kung paano ito magiging connected sa study na tinatalakay tungkol sa tanawing pangwika. Kung paano magiging connected ang konseptong ito ni Sapolsky na tungkol sa taxonomy, tungkol sa mga wika na ginagamit o sa mga taong gumagawa ng mga sign languages, lalo na sa UP campus, dahil yun naman yung inaaral nila, yun naman ang settings ang research local ng study na ito. So, ipinapaliwanag ang mga konsepto ng tanawing pangwika, paniniwalang pangwika, at pamahalaang pangwika, pati na ang mga uri ng sign batay sa taxonomy ni Sapolsky. So, sa konseptong ito, gaya na sabi ko, pinapaliwanag ang mga tanawing pangwika o mga languages na ginagamit sa wika mga languages na ginagamit sa gaya ng sabi ko, ipinapaliwanag dito ang mga wika na ginagamit o mga paniniwalang wika ng mga gumagawa ng mga signage sa UP campus. So, dito, tinatalakay dito hindi ang malawak na teorya. So, tinatalakay dito hindi lamang yung pagiging broad ng theory ni Sapolsky na taxonomy. So, tinatalakay dito ang pagkakaugnay ng konsepto niya o specificong pagkakaugnay ng kanyang concept sa whole nga study na tungkol sa tanawing pangwika. So, kasi in the end of the research is meron talagang reference. So, pinaka-importante talaga, di ba, kapag gagawa tayo ng research is kapag magsa-cite tayo ng any authors ng mga website is dapat ilagay natin ng reference o sanggunian nito sa huli. So, dapat maging specific lamang sa paglalagay ng teorya para mas madali nating makuha ang sanggunian nito. So, may mga types tayo ng sanggunian, mga APA, kadalasan natin ginagamit ay ang APA, diba? So, nakadepende yan sa klase o nakadepende yan sa mga mananaliksik kung ano yung gagamitin nilang APA na citations o ano gamitin nila ng mga reference, paano nila gagawa ng reference yung mga sinite nila ng mga tao, sinite nila ng mga website. So, dito in-explain yung example, na-explain dito ang kung paano gagamitin ang taxonomy ni Sapolsky, kung paano gagamitin ang taxonomy, paano gagamitin ito na example na ito sa whole na study. So, di ba, ang study pa naman is nag-talk about sa signage, ganyan, and also, yun din ang parang context o parang konsepto ng teorya na ginawa ni Sapolsky. Kaya may kaugnayan talaga ito sa research. So, yun lamang ang tungkol sa theoretical na balangkas. So, sana ay meron kayong natutunan sa aking pagpapaliwanag ng theoretical na balangkas. Again, ito ay theoretical lens sa Ingles. At ito ay ang gabay
natin sa ating pag-aaral. Sa pag-aaral o pananaliksik, hindi pag-aaral na school ha, study dyan school. No, pag-aaral sa ating pananaliksik, magiging gabay ito, magiging basis din ito siya para maging systematiko ang ating paggawa ng saliksik. So, ang aking next na itatopic is ang daloy ng pag-aaral. So, hindi ito ang next ng ng theoretical na balangkas dahil meron pang next nito ang theoretical na balangkas pero hindi ako ang reporter o nag-ulat nun kundi ang aking susunod na mga reporter kasi nga inassign namin yung mga reporters mga bahagi ng panangkalang pananaliksik sa kaiba-iba kami ng mga positions, mga ganyan-ganyan. So, from the theoretical lens until sa diretso tayo sa panungkalang pananaliksik. So, isa lang naman namin sa Google Drive itong aming report. So, makikita lang din ninyo doon kung ano pa ang mga bahagi ng isang panungkalang pananaliksik. So, let's move on to sa daloy ng pag-aaral. So, ang daloy ng pag-aaral is ito ay isang balangkas ng pag-aaral. When we say balangkas, ito ang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi na kapag magsusulat ka na o gagawa ka na ng research, di ba? So, sa daloy ng pag-aaral, meron niya siya mga bahagi. Unang bahagi, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. So, para mas maintindihan ninyo o mas maisip ninyo kung ano ito, mga bahagi na ito, i-address ko na lang siya as chapter 1 kasi mas kadalasan natin na ginagamit ang chapter 1, di ba? So, sa chapter 1, nandiyan ang introduction, di ba? So, sa introduction, andyan yung BOS o background of the study. Anong background ng study na iyan na inyong pinili. Nandiyan ang suliranin ng saliksik or the statement of the problem. Ano ang suliranin ng saliksik na ito? Bakit ito yung inyong kinuha? Anong problema ng saliksik na ito? Yun naman talaga siguro ang purpose ng saliksik, diba? Na merong problema or merong question na dapat sagutin. And then, next is ang review ng kaugnay na pag-aaral. So, sa review ng kaugnay na pag-aaral, kadalasan natin ito nilalagay tayo, di ba? Kaya gumawa natin ng research, pero sa English yun siya. So, ang kadalasan natin nilalagay sa last ng chapter 1. Pero, sa quantitative kasi, lalo sa quantitative, is sa pangatlong bahagi siya, after siya ng statement of the problem, ang RRL natin, RRL. So, ganoon din siguro dito sa Tagalog na research. Tapos, sunod naman ang layunin, objective ng study nyo. Anong gusto nyong matamo ng study na ito? Anong gusto nyong masagot ng study na ito? Diba? And next is ang kahalagahan ng pag-aaral or significance of the study. O, sino-sino ang mga makabenefit ng pag-aaral na ito? Sino-sino ang mga beneficiary ba sa Tagalog? Or sino-sino maka-benefit ng study na ito? And theoretical na balangkas na aking tinapik na nung kanina, una, theoretical na balangkas is ang basis para maging guide siya ng iyong study. And next is ang metodo ng pag-aaral. So, dito, ang metodo ng pag-aaral is parte siya ng chapter 1 o parte siya ng unang bahagi. Kadalasan kasi sa atin is chapter 2 siya, diba? Ang metodo yung research design, research local, research instrument, data analysis, data gathering procedure, mga ganon. So, dito is nasa unang bahagi siya o nasa chapter 1 siya. So, next is saklaw at delimitasyon. So, the scope and delimitation po sa English pa. So, sa scope and delimitation is kung ang sinasagot kadalasan dyan is unsa, asa, kinsa, ug kanus diba sa scope and delimitation. Next is ang daloy ng pag-aaral which is ngayon ito gina-state ko. So, sa ikalawang bahagi o sa chapter 2 naman is ang pagpapaliwanag ng konsepto ng tanawing pangwika. So, dito is pinapaliwanag kung ano yung concept ng inyong tanawing pangwika. Ano bang whole concept niya based sa mga nakuha ninyong mga previous studies about sa mga ganyan. Anong concept niya? Anong concept ng tanawing pangwika na to? Anong gusto nyong parang i-achieve sa ano na to ba?
sa study na to. So, anong mga backgrounds niya, mga ganyan. And then, pangatlong bahagi, chapter 3, is ang gather ng data. So, study dito is ang nakuha nyo na data o nakuha nyo na resulta na gikandak ninyo na study. Sa gikandak ninyo na either survey ba yan, di ba? Meron tayong different types ng pagkuha ng mga data. Maaring survey, interview, FGD, personal scamberlo, mga ganyan. So, dito, kapag nag-gather nyo na ang mga data na nakuha ninyo, is ano na ninyo siya, parang i-encode na ninyo siya. Pag-encode ninyo, pag-encode ninyo is anong result ng data na iyon, result ng data na iyon. Yun sa chapter 3. While the chapter 4 is the findings of the study. Based sa mga data na nakuha ninyo, based sa result na nakuha ninyo, anong nahanap nyo sa study, anong findings nyo sa study na yun, nakadepende yan sa inyong topic kung anong findings niyo sa study niyo. And then next naman is pinakahuli, pang-limang bahagi o chapter 5 is the conclusion. So sa whole throughout on your study, anong conclusion na nabuo ninyo? Pwede mag-base din kayo sa findings of the study. And then pinaka-last na bahagi ng chapter 5 is ang recommendation. So, ano ang ma-recommend niyo? Anong recommend niyo sa mga na mamahala ng UP campus, 'di ba? Kasi i-base ko lang sa ating example about mo yung sa UP campus na sign languages. So, signage, mga signage yan. Based sa inyong study, based sa inyong mga result na nakuha, anong recommendation nyo sa mga namamahala doon, sa mga school administrators, sa mga teachers, sa students doon, na about sa na kuha ninyo na data o about sa nakuha ninyo na result ng inyong study. So, dito sa daloy ng pag-aaral, tiyaki na ang bawat layunin ay maisa sa katuparan sa isang bahagi sa daloy ng pag-aaral. So, dapat tiyakin na yung layunin, di ba, yung objective is masagot siya or isakatuparan siya either sa huli man or doon sa findings man. Basta isang bahagi na inyong study, dapat may isakatuparan yun na yung layunin ninyo or yung statement of the problem ninyo. Nandun lang naman yung dalawa eh. So, ayun lamang sa daloy ng pag-aaral. Sana naintindihan ninyo. Again, ano nga iyon? Sa unang chapter, sa introduction. Sunod naman, sa pangalawang chapter is ang pagpapaliwanag ng konsepto ng tanawing pangwika. Katlo is ang pag-gather ng data o sa resulta. Pang-apat is ang findings ng inyong study o ano ang nakita ninyo sa study ninyo. At ang panglima ay ang conclusion at recommendation. So, yun lamang sa daloy ng pag-aaral. So, sana marami kayong naiintindihan sa aking explanation about sa daloy ng pag-aaral. Alam ko na naintindihan nyo na ito dahil ayun nga, gumawa na tayo ng research. Ang kaibahan lamang is Tagalog ito and yun naman ay English. So, same naman gihapon na sila. Same lang sila ng concept. Same lang sila ng concept. Mayroong introduction, mayroong conclusion, may ganyan-ganyan. So, yun lang. Thank you so much. Yes, real, let's be gone.